Madako na muna tayo rito. Ratratin na kagad natin, ha? Ratratin na kagad natin. Madako tayo dito sa sa isang kapatid ng mga Tulfo. Yung isa kasi abnormal yung matanda. Parang nagkaka-Alzheimer's na yata, nababagok na yata siguro sa sobrang lakas sa suntok ni Claudine Barreto. Nabagok na yata itong si Mon Tulfo. Ginagawa naman ng issue yung mga diskaya. Halata mong bayaran ng buwaka ng shit eh. Sa mga diskaya daw, ng babae daw yung lalaking diskaya, kaya gumanti raw yung babaeng diskaya. Putang ina, nung pakialam namin dyan, Mon Tulfo. Ikaw, tumanda ka na lang, puro ka pa chismis eh. Tigang ka ba? Ha? Tigang ka bang hayop ka? So ngayon, yung para sa akin ito yung pinakamatino nilang kapatid, yung Ben Tulfo, si Bitag. Kasi nagkaroon ng sumbong mo kay Tulfo. Tapos, nagkaroon ng bitag. Nung nagkaroon ng bitag, doon nakilala yung mga kapatid na mga kupal. Si kupal na si Erwin Tulfo, alias Erich, na nandugas ng kanyang citizenship, nangurakot. Kurakot yun, ha? Mantakin mo, hindi ikaw yun. Tapos, nagsiserve ka ng gamit ang pangalan, nagsiserve ka sa military sa Amerika. So ano yun, ha? Trabahong kriminal yun, ha? So ngayon, ito si Ben Tulfo, tinuligsayan. Yung nung kapatid niya, yung mga pagkakamali ng kapatid niya, lalo na sa Bendalo na yan. Tapos ito rin, yung isang Tulfo na wala rin batas. Puro sigaw, puro yabang, pero walang alam sa batas. Yung Rapi Tulfo. Magkaaway sila ni Libayan eh. Dapat nag-seminar siya kay Libayan kahit papaano. Kahit medyo hindi magaling na abogado yun. Kahit papaano may alam sa batas yun. Itong talagang dalawang Tulfo na to, wala eh. Kung di ka ba naman tanga, hindi ba? Yung batas, bebengkungin mo. Bugok talaga eh. Ito namang si Rapi Tulfo, puro grandstanding ang ginagawa. Nagpanggap na na tatapusin ng katiwalian, pang-aapi sa Senado, pero kita mo, siya nangungupal diyan. Basta galit kung ano-ano yung mga pinagtatatanong. Hindi ba ganyan ng ganyan ng brand ng mga Tulfo, sindakan eh, pero kapag kanasukol mo, putya parang mga kawawa. Katulad dyan si Rapi Tulfo, sinisilip niya yung 80-something million na body camera project. Diyan sa, hindi ko alam, Bureau of Customs ba yan? Pero hindi niya masita yung sobra-sobrang panggastos ng pamilya niya. Lalong-lalo na nung anak niyang parang pinaglihi sa itlog na maalat. Yayabang ng mga Tulfo na ito eh. Kala mo matitino. Nabudol kayo. Kung hindi lang po si Bongbong Marcos ang nambudol sa inyo, pati ito si Rapi Tulfo, binudol kayo. Binudol kayo niyan. Akala nyo magbibigay ng hustisya yan sa mga biktima ng mga pang-aabuso sa Pilipinas. Kita mo, sila mismo yung mga abusado. Nag-hearing yan sa PCSO. Ano nangyari? Ano nangyari sa hearing niya ng PCSO? Mga pinapatawag ng mga tao sa PCSO. Wala na. Ano nangyari doon sa hearing niya ng smuggling na may binanggit pa siyang pangalan, mga Michael man na yan. Yun pala, yung Michael man na yun. Kaibigan pala ng administrasyon. Nasundan pa ba yan? Wala itong mga to. Walang mga bayag tong mga dalawang Tulfo na yan. Puros angas lang ang mga yan, pero puro sigaw lang, pero walang laman ang mga utak niyan. Sabi nga nila, yung may ingay, walang laman eh. Yung latang maingay, walang laman yan. So ngayon, ganito kagulo ang Senado natin, ha? Ganito kagulo. Hindi nila alam kasi nag-resign si Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee. Tapos, in-offer kay JB Ejercito, tinanggihan. Hindi ko alam kung in-offer kay Pia Cayetano kasi abogado man si Pia Cayetano, hindi ko alam kung in-offer sa kanya. Pero eto nga, dahil co-chairman si Erwin Tulfo na si Bendalo na bugok. Dahil siya co-chairman, siya muna OIC. OIC na siya at naka-focus daw siya. Sa pagbabalik daw, iimbestigahan na rin daw, tatapusin na yung flood control, iimbestigahan na rin daw yung mga farm to market road.
Farm to Market Road, iimbestigahan na. O bakit? Ba't mo iimbestigahan yung Farm to Market Road? May alam ka ba na korupsyon sa Farm to Market Road? At kung may alam kang korupsyon sa Farm to Market Road, sino ang mga nangurakot dyan sa Farm to Market Road projects na yan? Baka naman idikit nyo na naman kay Duterte yan, ha? Para kayong ombudsman, ha? O, dinidikit sa Duterte na naman yung mga ganap-ganapan dyan, ha? So, ayun po ang issue natin ngayon. Wala pang final na kung sino ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, pero acting chairman, si Erwin Tulfo na bugok na walang alam. Si Erwin Tulfo na walang alam kundi magmura lang naman yan sa mga report niya. Di man abogado yan, di man investigador yan, tapos pamumunuan niya yung isa sa pinaka matindi na posisyon na komisyon sa na committee pala dyan sa Senado, which is ang pinaka-importante kasi dyan, Committee on Appointments. Tapos yan, Blue Ribbon Committee dahil ang pinag-anuhan yan, yung mga ano yan? Mga tinatakil ng committee na yan, puro sa corruption. Bakit ka maglalagay ng isang senador na bago pa lang? Ang dami-dami namang senador na matitikas na matatagal na. Bakit hindi silang ilagay? Bakit ang inilalagay si Tulfo? Alam mo ba't nilalagay ni Tulfo ni Soto si Tulfo? Parang si BBM din. Inilagay ni BBM yung tatanga-tanga si Claire Castro. Para madaling hulmahin yung ulo. Parang yan, clay yung ulo niya. Kung gusto niyang maging pangkista, pwede. So ito si Tulfo, dahil nga walang alam, madali rin tong i-manipulate. Dahil nga hindi abogado, hindi nito alam kung paano magpe-preside ng ng hearing na yan. Dahil unang-una sa lahat, neophyte na senador, gagawin mong OIC ng Blue Ribbon Committee. Baka yan na nga yung magtuloy-tuloy na chairman ng Blue Ribbon, eh. At saka nagtataka ka, bakit tinatanggihan itong Blue Ribbon na to? Ba't tinanggihan ni JB? Ito talaga si JB, isa rin to, eh. Ayaw din, iwas pusoy din, eh. Ito yung mga politiko na walang mga paninindigan sarili. Iniisip na kagad nila pagkapanalo nila kung paano sila mananalo ulit sa susunod. Kaya doon sila kumakampi sa kung sino yung pinakamalakas. Makapalang mukha ng mga yan, eh. Ito, pakinggan natin itong malupit na pagbatikos ni Ben Tulfo sa kanyang kapatid at sa Senado. Dahil ginagawang tanga yung kapatid niya, yung kapatid naman niya tatanga-tanga. Bakit mo tatanggapin yung isang komite na unang-una sa lahat, wala ka namang alam? Wala ka namang alam sa mga nangyayari sa bayan. Sinungaling ka pa. Meron kang di umanong kaso pa sa Amerika. Na nandaya ka ng nandaya ka ng birth certificate mo para maging citizen ka doon, ma-enlist ka pa sa militar. Paano ka magtitiwala sa ganitong klaseng taong Judas, di ba? Pakinggan natin itong sasabihin ni Ben Tulfo sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Ito ang gusto ko, eh. Pagkatama palakpakan, pag mali banatan. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Nagsalita na po ako. Mahal ko po ang kapatid ko, eh. Kahit naman nagkukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa rin. Kung ako tatanungin, magtayo na lang ng bagong DPWH, eh. Kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Alam nyo, Senator Sherwin Gatchalian, kung titingnan mo, sisihin mo yung mga kasamahan mong mga senador nasa likod ng sinasabing proponents, ang mga congressman, yung mga politikong nasa likod na tinuso, sila ang mga tuso. Kayo, nasa politika, ang mga tuso, kung kaya't nangyari ang korupsyon sa loob ng sistema. Minalas lang talaga to si Ben Tulfo, eh. Kasi kung tumakbo to, hindi si Erwin, mas matinuto kay Erwin. Si Erwin, mga alam yun. Kung ginawa nun, engot din yun, eh. Magaling lang magsalita dahil reporter, pero kung paano gagawin yung trabaho, walang kwenta yan. Maliit mo bang kakayanan ni Secretary Vince Dizon? Namumuti na nga ang book, namamayat na. Magantay ka muna, tingnan mo muna ang resulta, give him a chance to reform because he was placed there. And do not just simply come up with your wala sa hulog na mga salita. Ben Tulfo Fun Filter. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Wag lang palpak. Kasi, kapag hindi ka naman nagsalita at tahimik ka, inayunan mo. Yan po si Senator Tul Erwin. Kaya kung walang-wala na siguro talaga. Yan, kapal ng mukha, no?
Kung walang-wala na siguro talaga, kung ako di ko tatanggapin yan, bakit? Mantakin mo, last choice ka. Tinanggihan ito, inalisan ito noong inagaw ito kay Marcoleta, ang galing-galing. Ang ipinalit yung baklang dating General Di Umano na dahil sa kanyang pagmamalinis, pang-uulol dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, pucha, lumabas ngayon yung mga issue, dating issue niya na meron daw kaharian ng semento yung mga yan. Oh. Lumabas ulit yung mga video na yon na pinaparatangan sila ni Nick Paildon na yung anak daw niya, smuggler, di umano ng semento. Oh. Ngayon, dahil nga magaling mag-audit ang social media, pucha, napilitan na si Sir. Alis na ako, ayoko na. Tainan yan. Wala na nga ako nahihita rito. Minumura pa ako ng taong bayan, tapos ito pa lang mangyayari, lalabas pa yung bahong itinatago ko. Oh, so nanahimik na ngayon si Ping Pong. Oh, at ito namang gunggong na to, inoffer kay JB, ayaw. Inoffer kay Pia Cayetano yata, parang ayaw din. Oh, tapos ito namang ogag na ito, kung wala na siguro talaga, then do I have a choice? Meron kang choice, tanga. Wag mong tinanggihan nga ni ni JB Hercito, tapos di mo tatanggihan. Di hamak na mas magaling sa iyo, mas matagal na senador sa iyo, ikaw wala ka namang alam. Oh, so ngayon, yun ang sinasabi niya, wala na daw choice, tanga. Tanggihan mo rin. Tapos, o kaya sabihin mo na mas maganda pagbotohan to ng lahat ng mga senador. Hindi yung basta-basta na lang nag-a-appoint tayo, lalo na pinaka-importante to at ang daming pagnanakaw na iniimbestigan at iimbestigahan pa in the future. Di sana ikaw na bilang bagito ka lang dyan, sobrang yabang, wala ka namang alam. Di sana sinabi mo, hindi ko pa tinatanggap. Ako yung OIC, pero hindi ko pa tinatanggap kasi mas maganda ngayon pa lang magtalaga na sila ng talagang chairman, hindi yung parang OIC lang. Ang daming problema dapat talaga nakafocus yung chairman dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. So I suggest na kausapin natin yung mga kapwa natin senador at magbotohan tayo kung sino yung gusto nilang maging Senate Blue Ribbon Committee. Total, majority naman kayo 13 kayo 14 yata kayo, di ba? So bakit hindi na lang kayo mamili? Mag-usap-usap kayo dyan. Minority versus majority, sino yung mga manok nila? At sino yung iboboto ng mga senador para naman hindi alanganin. Pero putangin, ano mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee? In the first, si Marcoleta, tinan mo yung the shoes yung shoe na kailangang i-fill nitong tukmol na ito. Marcoleta, Ping Lacson, hindi naman sa pagkano si Ping Lacson, ang galing din nag-imbestiga. Kaya lang, dinadala talaga ni Ping Lacson palayo doon sa totoong may mga kasalanan, which is mga congressman. Pero kung titingnan mo, si Panfilo Lacson, okay pa siya. Ito, wala itong magagawa. Bago pa nga lang to na senador, wala pa nga nagagawa ito sa kanyang mandato Tapos, bibigyan nyo na kagad ng ganyang kamakapangyarihan na komite, hindi naman investigador yan. Sana kung dating pulis yan. Hindi naman, hindi ba? Do I have any choice? Ano bang problema ninyo dyan sa majority? Bakit nyo hinahayaan si Tul Erwin, yung mahal kong kapatid, kahit naman nagkukulang yan, kapatid ko pa rin yan. Bakit niyo siya kinakailangan ipako sa krus? Ang dami-dami niyong senador sa Senado, 24 kayo dyan. Bakit niyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Ayan. So, ganyang kabobo si Erwin Tulfo na ultimong kuya niya, walang tiwala sa kanya. Di ba? Yung nanay mo, lagi nga sinasabing pogi-pogi mo, ganda-ganda mo, di ba? Yung nanay mo, ikaw lang pinaka-pogit, maganda sa kanya. Alam mo, nagsisinungaling. Oo, pero pinalalakas niya ang loob mo. Pero ito, kuya mismo ang nagsabi na bakit yung nilalagay si Tol Erwin dyan. Oo, parang yung ipinako sa krus. Ibig sabihin, alam mismo ni Ben Tulfo na itong kapatid niyang Tolonges na ito, walang alam to. Alam niya na pulpul ito. Kaya bakit pa siya, bakit pa niya tatanggapin yan?
O, paano natin masasabi na itong, baka sabi Boss Dada, galit ka lang kay Erwin Tulfo, kaya mo sinasabi. Paano galit? Ito si Ben, galit ba kay Erwin Tulfo? Sinasabi nga niya, mahal niya, kapatid niya. O, hindi ba? So, alam din ni Ben Tulfo na hindi niya talaga kaya yung committee na yan dahil neophyte siya eh. O, ngayon, neophyte, kakapasok lang, nag-orientation pa lang, tapos pinagpalitada mo na kagad, hindi niya makukuha yan. Oo, ganito kabopols din ito si Tito Soto, mamili ng tao eh. Oo, kasing tanga rin niya yung pinipili niya eh. Wala bang may tibay ng sikmura't laman loob na tumayo? Anybody who's, good when it comes to legal wisdom, understanding the interparliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process? Would somebody stand up? Please stand up. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? A neophyte to neophyte senator. Ayun no, di ba? Tito Soto, di mo naisip yan? Ikaw ang pinakamatandang senador. Sa history ng Senado, ikaw yung pinakamaraming beses nanalo, tapos bobo ka. Hindi mo na intindihan na this is a neophyte senator and this is a very important committee chairmanship na kailangan nating ibigay. Kung hindi man sa abogado, at least doon na sa pinakamagaling na senador. O kay Risa mo yung Tiberos mo na ibigay. Bigay mo na kay Risa para para talagang puro Duterte na yan kagad yung mga pag-uusapan dyan. Inang yan. So si Rafi Tulfo, si Elwin, putang ng mga Tulfo kasi ito eh. Ito na si Ben Tulfo na nagsasabi, hindi capable ang kapatid ko. Alam ko likaw ng bitukan yan, tanga yan eh. Oo, nung nag-aaral yan, alam ko kung gaano kahina ang utak niya, tas ilalagay nyo dyan, baguhan na senador. Hindi nga niya alam na ang batas hindi dapat binibend, tas ilalagay mo siya dyan sa investigasyon na yan. Alak ng tinapay. Anong gagawin ni Erwin Tulfo dyan? Titirintas ng bulbol? Magbubunot ng buhok sa ilong ng tutsang? Ultimong kapatid na nagsasabi na walang capabilities ito. Pinapako nyo sa krus. Ibig sabihin, bopols to, sasablay ito 100%. At pag sumablay ito, kawawa naman, kabago-bago, mumurahin ng taong bayan. So, ginagawa nilang aso, si Tulfo, tuwan-tuwa naman. Bagito. Then, pahawakin nyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahihirapan po sa Senator Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayanan. Hinahanap ko lang po yung magagaling natin with legal wisdom, legislative wisdom sa tagal ng panahon season. Ito naman kasi si mga Tulfo na to, si Ben at saka itong Simon eh. Hawak na yan ni Marcoleta eh. Tapos ayaw nyo. Baka sabihin nyo, si Marcoleta newbie din naman. Ba't binigay sa kanya yung Binigay sa kanya yung Blue Ribbon Committee. My goodness. Ang tagal ng senador. Benching ko ilang taon na. 18 anyos na taon na. Na congressman yan si Marcoleta. Umakyat lang naman siya ng second floor. Kaya kan siya napunta dyan. Sumikat siya sa buong Pilipinas. Kaya siya napunta sa Senado. Ang galing-galing na nun. Abogado. Ganda-ganda ng takbo ng sinisiraan nito ni Ben Tulfo. Sinisiraan ni Mon Tulfo. Eto na ngayon. Yung kapatid nila yung pinili. Anak ng Tokwa. Kasi sigurado ko itong mga Tulfo may alam to. Na si Ping Lacson nga hindi natagalan yung pressure. Yan pa kayang kapatid niyang bugok. Na impulsive. Impulsive yung hindi nag-iisip. Nagdidesisyon kahit mainit ang ulo. Kung ano yung pumasok sa utak, labas kaagad sa bibig. Hindi na iniisip. First in, first out, ganun siya, para siyang tumbong. Na kung ano yung pumasok, ilalabas kaagad. Hindi mo na inaalam, hindi mo na nag-iisip, puro grandstanding. Ayun, 'di ba? Malaking issue yung sinabi niya na bendalo, tapos biglang dinefend niya pa, tapos sumunod na araw nagsosorry na siya. Hindi pwedeng Blue Ribbon Committee tapos ganyan. Walang utak tsaka sariling paninindigan. Lalong-lalo na walang prinsipyo. Hinahanap ko rin po yung merong understanding the dynamics between the executive and legislative process para nagkakaintindihan na yung uupo dyan seryoso.
Ako po ay nanghihinayang kay Senator Pampilo Lacson. Ito naman si Senator Pampilo Lacson, masyadong tampururot eh. Di tampururot. Hindi niya na kaya. Hindi niya na alam kung paano ililigtas si Romualdez. Hindi niya na alam kung paano ililigtas si Zaldico, lalo na yung amo niyang si Bongbong. Na noon, nagre-request siya ng drug test kay Bongbong, ngayon magkakampi na sila. Hindi na alam ni Lacson kung paano pa siyang magsisirkus-sirkus dahil nabisto talaga siya eh. Dahil sa ginagawa niyang katarantaduhan, lumabas, mas malaki pa pala yung kalokohan nito. Dong may smuggler pala tong mga to, di umano eh. O so nauungkat na, baka maungkat pa, pati yung sinimento nilang mga bangkay. Nung driver na ni Dacer at saka Corbito, na di umano eh, isinimento daw, tas itinapon daw yung kung saan. Isinimento daw sa drum, di ba? Ito yung tinisilip na mastermind, nag-evade pa nga ito ng warrant of arrest. Oh. So magaling diyan? Magaling 'yan mag-divert. Kaya lang hindi na niya yung popularity talagang tumodo bagsak. Bakit? Tangina, alam mo alam mo may pinagtatanggol, alam mo may iniiwasan eh. Nag-privilege speech, may 69 daw na congressman na involved sa corruption. Tapos putang ina, naging Senate Blue Ribbon Committee ka na ng ilang linggo ni isang congressman, wala kang pinangalanan from your privilege speech. Ito pa masaya. Nung pinaiimbestigahan si Zaldico, ayaw. Pinaiimbestigahan si Romualdez, ayaw. Wala daw sapat na ebidensya. Paano kayo magkakaroon ng sapat na ebidensya? Nandiyan nga kayo para mag-imbestiga. Di ba? Palibhasa, may bumiras sa kanya na kung sino mang naiinggit man dyan, kung sino lahat, kayo dyan sa Senado, puro kayo mga ngaw-ngawerot, ngaw-ngawera. Wala ba kayong magawa? Kaya tuloy, ito naman si Ping, sobra naman ang madamdamin. Para naman, hindi ko maintindihan. Magaling naman, may legal wisdom, may prinsipyo. Walang prinsipyo yan. Paano may prinsipyo? Tumakbo ka sa ticket ng pinapadrug test mo nung 2022 election. Walang delikadesa yan. Putang ina yan sa mga lahat ng mga politiko nandiyan. Walang mga delikadesa lahat yan. Kung minsan he's a realist, anong sinasabi ko realist? Sumusunod si Ping Lacson, Senator Ping Lacson sa mga proseso. Sumusunod din siya sa interparliamentary courtesy. Kung minsan sumasagot din siya, tama. Although hindi siya sinasabing abogado, but it doesn't have to be a legal wisdom. You just have to understand everything. But then again, hindi ba? With the concurrence of the majority, nasaan ang mga mayorya ninyo? Sino ba ang ilalagay na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Andyan yung aking utol ni si Senator Erwin na hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan? May galit ba kayo sa utol ko? Na hindi ko pinagtatanggol bagtos baka naman kasi dahil mahihirapan yan, bago pa yan. Ngayon, ang sinasabi ko, nasaan yung mga seasoned senator na bahagbang mga buntot ninyo? Hindi bahag buntot nila. Hindi lang talaga sila mukhang pera katulad ng kapatid mo. Hindi lang sila talaga kasing kapal at walang prinsipyo ng kapatid mo. At mababahag talaga buntot mo. Grabe pressure. Grabe pressure, mantakin mo. Ang hirap sabi mo madali lang maging Senate Blue Ribbon Committee. Sa panahon ngayon, mahirap. Bakit? Kasi kung yung investigation mo is leading towards yung kung saan sila nandoon nagtatago, doon papunta yung ebidensya. Tayo na machichis Escudero ka. Maiimbestigahan ka. Baka mamayan meron nag-donate sa'yo 5 piso lang pero may kaso pala, baka dahil dyan mayari ka pa. Di ba? Kaya naku po. Andiyan ka naman, Pia Cayetano. Sige, nagdasal ka. Gusto mo sabayan kita magdasal? Yung pagdarasal na para ikaw makapag-isip na kung tatanggapin mo hindi. Kaya ko rin naman magdasal. Titingala tayo sa langit. Pagtingala natin sa langit, para ikay maliwanagan, tama naman yon. Pero napakatagal naman. Sana bilis-bilisan mong pagdasal. Na makita na mabigyan ka ng liwanag na tanggapin mo na. Sana ikaw, Kiko Pangilinan, abogado ka rin,
Tanggapin mo na. Wag na, putangin na yan. Pag tinanggap niya yan, di... Lalo nagka-leche-leche Pilipinas, palpak nga daw tong mag-argumento eh. Paano mag-iimbestiga to? Diyos ko po. Sino pa ba mga natitira? Kung sakaling wala sa majority, di maghanap kayo sa minorya. Huwag na yung partisan na yan. Let it open kung sinong po pwede sa Senate Blue Ribbon Committee. Seryosohin po natin dito. Kaya tuloy, sinasabi ng Senator Erwin Tulfo, kung walang kukuha rito, acting chairman, then I have no choice. Gusto niyo ba ng Senate Blue Ribbon Committee chairman? Napilitan lang? Napilitan tanggapin dahil wala daw matibay sikmura at laman loob, puro kayo mga sangkatarbang mga duwag dyan. Ayan, hinahamon ko kayo. Sana mga magagaling ng mga senador ninyo. Hindi po biro ang Senate. Hindi sila, ano mo Ben, hindi sila duwag at hindi matapang yung kapatid mo. Yan kapatid mo nga ang walang bayag eh. Hindi sila duwag. Kaya lang nakikita nila, putangin nang yan. Pag ako, naging tinanggap ko yung committee chairmanship na yan, merong ano yan eh, merong deal yan, may ex-deal yan. May ex-deal yan. Pag-upo niyan dyan, kakausapin na yan kagad ng mga kaalyado ng administrasyon dahil iniiwas nga ito eh, sa Malacanang at saka sa Kongreso eh. Oh, so uupo siya dyan, tapos sasabihan din siya na ito direksyon mo ha, dito ka papunta ha. Kaliwa, wag kang kakanan ha. Nakikita mo, nasa kanan yung tamang daan. Oh, ikaw, papayag ka ba na magtatanga-tangahan ka? Walang mga senador ang gustong tumanggap ng Senate Blue Ribbon ngayon kasi naging corrupt na din. Naging mapang-abuso na. At masisira ang isang magandang reputasyon kapag umano rito. Sumama dyan sa hinayupak na siyang naging Blue Ribbon chairman. Oo, magiging ano yan. Masisira ang karir. Ngayon, dahil tanga tong kapatid mo tsaka pasikat din, dunong-dunungan, galing-galingan, ganyan naman kayo mga tulpo. Pera ikaw kasi magaling talaga to si Ben Tulfo eh. Nakausap ko na to. Napakausay na ito. Pero yung dalawang kapatid, si Erwin tsaka si Rapi, wala yun. Wala yun. Mahilig lang ano yun. Papogi lang yung mga yan. Puros. Oo, ayaw ka na magsalita. Ay, alam ako. Kaya lang ayaw ko na sabihin. May magagalit sa akin eh. Pero ano lang talaga, hindi matapang yung kapatid mo, makapalang mukha at saka alam naman natin na alyado yan ni Bongbong. Alam naman natin nagpapalakas lang din yan. Ewan ko, baka gusto rin ng balato niyan. Hindi ko alam kung totoo ha. Blue Ribbon Committee chairmanship. Di po laro-laro yan. Yung akin unsolicited advice lang sinasabi ko, ang dami yung magagaling dyan. Hindi po biro yan. Ngayon, nagsalita na po ako. Why? Mahal ko po ang kapatid ko eh. Kahit naman ang kukulang, kahit na may mga bagay na kumisan pinagtatawanan niyo, masakit man sa akin, kapatid ko pa rin. Sa parting to, medyo tatayo na rin ako sa kanya. Parang, I have no choice. Do I have any choice? Para tuloy, he's a good soldier. Kumbaga, yes sir! Follow the leader na lang. Pag sinabi, stand up! Stand up. Sit! Sit! I have no choice. Malay. Hampalusin ko kayo dyan mga senador niya, mga putok sa buhukin, duwag nyo. Hindi nga sila duwag. O kaya lang di lang kaya ng konsensya nila. Hindi sila duwag, hindi lang kaya ng konsensya nila dahil alam na nila kung saan patungo yung kapatid mo bukod sa engot. O patay gutom sa sa clout, kaya ganyan. Kaya tuloy, sinasama, bunsong kapatid ko yan. Ano? Gusto nyo hatang gawing katatawanan ng kapatid ko, ano? Nakakatawa naman talaga yung kapatid mo eh. Pero alam mo, naiintindihan ko talaga si Ben Tulfo at dito makikita mo na si Ben Tulfo, hindi siya yung katulad ng ibang mga mga magkakapatid diyan na pagtatanggol yung isa't isa. Ito hindi. Oo, mahal niya yung mga kapatid niya, bagamat hindi naman pakikinggan yung mga sinasabi niya rito. Ipinaiintindi niya sa atin lahat na magbumukhang taka lang yung kapatid ko. Putsya yan, walang alam yan. Alam ko anong karakas niyan. Alam ko kung ano kinakain niyan sa umaga. Alam ko utak niyan, utak taho eh. Lalagay mo dyan, di yung parang sinasabi niya na ang Senate Blue Ribbon Committee magiging katawa-tawa, magiging parang karnabal. Kapag yung kapatid niya ang naging chairman o OIC.
Oh, galing mismo ito sa kapatid, ha. Diyos ko po. Oh, ako rin nagulat eh. Akala ko ano tong mga to eh, tatakipan pero hindi eh. Tol Erwin, relax. Mahal kita. O Raf, easy ka lang dyan. Huwag niyong tanggapin yan. Ibigay niyo sa iba. Kung ako Oh, di ba? Dapat ganun. Dapat ganyan, may paninindigan. Dapat ganyan, merong tawag dito. Alam ko ano yung sitwasyon. At saka, pasensya ka na, Erwin Tulfo. Wala ka talagang utak. Mantakin mo, kapatid mo na, hindi pa bumoboto sa'yo. Kapatid mo na, hindi pa naniniwala sa'yo. Hayop na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y